Lupit na itong Yaris ko ah. 11 kilometers na lang. Kanina 14 yan bago ako umalis ng bahay. Sigurado akong hindi pa ako nakaka 2 kilometers na ito. Pero 11 na lang siya. 3 pala. Hindi pa ako nakaka 3 kilometers dito. Lupit na itong Yaris. Oh, 10 na siya ngayon. 4 kilometers na agad. Abot pa tayo sa gas station. Okay, puno na tayo ulit. Umabot tayo. Sigurado ko wala pang 1 kilometer yun. Pero ang binaba niya from 14 kilometers. Nung nakahinto ko doon sa gas station while refilling, bumaba pa ulit siya. Naging 9. So 5 kilometers na wala. So do not trust that. So may pupuntahan tayo ngayon. May sasamahan tayong famous na tao. So pupunta muna tayo kala Tusog. Doon tayo magkikita-kita. Let's go! Okay guys, andyan na yung sundo natin. Well, nagdabaw lang tayo. Pagbalik natin ng Manila, artista na tayo. Sino sumusundo sa atin? Kaibigan kong Pilay. Tignan ko nga. Kaibigan kong Pilay. Ano pa? Artista ba na? Artista ka na? Ano kayo artista? Oo. Meron ba kayo passport sa visa? Sabi, sino sumusundo sa amin? Kaibigan kong Pilay. Gusto tumakbo dun sa panic, di ba? Uy, ano pa? Step board. May lumalabas pa. Saan tayo punta? Sir, ticket nyo po, sir. May ticket po ba kayo, sir? Door na muna, door Ay, na. teka. Dilit ko pala. Saan tayo punta? Ha? Saan tayo punta? Meron lang tayong titignan na Integra DC5. Kasi plano ko mag-race. So gusto ko ang race car ko na bubuin is DC5. Kaya check muna namin kung maganda yung unit. Pag hindi maganda yung unit, eh, hindi namin kukunin. Titignan ba o uuwi na? Titignan lang. Okay? Pero bago yan, magla-lunch muna kami. Stock yan? Stock? Stock is good. Bumaba ka na nga! Marami nang nasabi kasi hindi ba na naka-vlog? Pinapa-vlog pa. Okay, balik tayo sa usapang stock. Balik tayo sa usapang stock. Ano ulit yung stock para sa'yo? Ang pag tinawag kasi na stock, stock is good. Yan. Ang tawag kasi dyan, ano yan? May mga tao kasi na kargadong sobra sagad, loaded. Yan. Pero tinatago nila sa kaha ng stock. Para pag tinanong mo ano kotse mo, stock lang. So yung mga motor, pinipilit yan. Kahit ako gusto ko, race bike ko, stock halos lahat ng itsure. Ayoko yung sobrang magarbo. So, dati pag nakita mo yung mga service ko, pag nakita mo, stock lang yung mga kaha, andyan yung mga sticker. All original yung ano, yung ilaw, ganyan. Tapos may mga side mirror. Pero pag nakita mo yung tambucho, naka-racer pipe kagad. So gusto ko sa kotse, syempre, gusto ko stock look lang. Kasi may mga tao na gusto, stock look, pilit tinatago yung karga ng kotse sa mga motor nila. Meron naman ibang tao na puta, stock lang yung makina, nakatambuchi lang, puta, makarib. Yung showbiz. Oo, showbiz. Galit na galit. Oo, galit na galit. Maraming ganyan sa kalye. So tayo yun. Ako, di ako stock talaga Ako yun. Alam mo ako, ayaw ko sa sasakyan na maingay. Ayaw ko sa sasakyan na maingay, gusto ko talaga tahimik lang. Pero syempre, pag nagsishare ako, nagra-run, ganyan. Syempre, gusto ko maingay. Pero pag daily ko talaga, ano? Yung DC5. Hindi. Ang daily car ko talaga yung ano, RAV4. Hindi, RAV4 talaga. Ay, yung blue. Yung blue. Ang daily car ko is RAV4. Tapos Nabalik na sa'yo yun? pinagawa ko yung aircon kasi mainit yung aircon eh. Alam mo naman, 1997 na, matanda pa sa akin. Pinanganak ako 2001 eh. 2001. Totoo ba yun? 2001 daw ito pinanganak? Ang ginagawa mo dyan. 2001 ata, kumakarera ka na ng motor na. Hindi ko naman, grabe naman kayo sa akin. Ayun. Kaya kami ngayon, naghahanap kami ng makakainan sa pamusap kumain. Bakit ang video tinawag na video? Bakit? Kasi para sa mga nakabit yan. Bakit? Paano? We find ways. We find ways. Parinig niya kay Mickey ha. Kay Mickey galing yan. May mga sabit dyan. Saan ka na makita? Sa video. Sa video. Dahil pag nag-PM ako, mag-deposit ka na. Ibig sabihin pala no, we find ways. Para makita kayo. Istaban na ang
artista ang nagda-drive. Driver lang ako. Ito, pan-daily mo to? Oo. Mas gusto ko kasi ito tahimik, tas malamig ang aircon. Tas Kaso- lahat malambot. Maraming pinto to eh. Wala ka, tulog lang. Ay, dalawa na nga sa likod. Kay Mickey kasi daw, hindi nga pwedeng 4-door. Oo, kasi Kailangan taxi. 2-door lang. Mag-apat taxi. Tapos na ikay mo? Na napalitan na ng mga sticker, pinabalik ko yung mga sticker saka yung mga emblem. Balik ano na? Balik Stock? stock. Back to stock? Back to stock. Back to stock. Ito naman ginawa sa Ikea ko, muntik nga akong hamunin ng taga Isabela, animal na yun. Tangin na, sabi ko nga eh. Nagulolo? Kaya ako naghanap na ako ng kakilala nun. Sabi ko, buyuin mo, labanan natin! Hindi ba diesel hinahanap? Hindi, kahit nga raw kotse ko eh. Labanan dali! Bagal lang, stock lang yun! Tangin na. Ang pinalitan ko lang talaga, ang declare ko sa kotse ko, nagpalit ako ng muffler. Sabi niya sa muffler. Saka nagpalit ako ng TE37. Oh, the rest is stock na. Basta walang bukasan. Wala bukasan, pop the hood. Walang pop. Oo. Wala, si Ray Lever. Diba? Wala bukasan ako, tape kita, duct tape. Oh, pati harapan. Basta. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Di Ha? sure. Di ba ikaw bumuo niyan? Stock naman yan eh. Ang sabi ko kasi kay DJ, palitan lang is change all. Change all. Change all. Kaya sabi, naghanap na ako ng kakilala. Kapan doon sa Project Thai eh. Ah. Sabi ko, sino ba yung yung ganyan. Sabi niya, taga Isabela yun, ganyan. Makulit talaga yun, sabi ganun. Actually, dalawa silang grupo sa Isabela, si Smoke Machine, saka yung isa. Yung, hindi ko, anong pangalan nung nag-aamon sa akin? Pandrang. Ayun. Actually, nag-PM naman na siya akin, nag-PM na siya, nagsosorry na siya. Pero siyempre, na... Wala pala to eh. Wala pala to eh. sorry Joke na siya sa lang. akin na pasensya na daw ganyan. Ang nagdadrag ng name niya na ngayon, si Smoke Machine na. Yun talaga ang totoo. Kaya ako naman talaga, hindi ako nakikipag-away eh. Tang ina nun eh. joke lang. Hindi, kasi, hindi ko alam. Kasi ako, para sa akin, twice na kasi ako nagigit-git ng mga drug diesel sa kalye. 2 beses na. So, hindi ko alam kung nata-timing lang talaga o talagang trip lang nila yung Integra pag nakikita nila. Nung minsan, nandun ako sa Highway 2000, ano mo, nagsa-sound trip lang ako, ang bagal-bagal ko lang. Biglang merong matuli na gano'n, bigla akong kinat. O, nung kinat ako, syempre nagulat ako. Tapos Baka yung kulay. Nakita ko yung, hindi ko alam. Hindi naman type R eh. Dilaw eh. Di ba? Ibig sabihin natin, ang type R, red. Oh. Eh yung akin dilaw, hindi type R yun, type Y. Oh. Di ba? Yung Yun EG ang- mo, pula. di type R yun, red yun eh. Di ako naman, ginit-git niya ako, naipagitgitan din ako sa kanya. Akala niya siguro, ang dala-dala ko FD. Napasubo siya, Integra pala. Nawaw mali siya. Pero nakita ko na yung malaking sticker niya. Nakasulat to sa sticker niya, crudo. Hinayaan ko na lang siya. Pero kinat ko rin siya, kinat niya ako eh. Iuhulog ko na nga siya rin sa tubigan nun eh. O siguro, nung nakita niya siguro na pag-ikot niya gano'n, nakita niya dadalawa yung pinto. Sabi niya matuling pala. Actually, di naman siya talaga umabot. Si Mickey Maso pala yun. Tapos, pagliko namin ng Highway 2000 may checkpoint. Na-plug down ako ng checkpoint kasi syempre, parang medyo madilim yung pinto. Di nakaalis na siya. Tapos one time, nakat din ako ulit niya. Crudo ulit, ibang kotse naman. Ano naman yun? Fortuner naman. May sticker ulit, crudo. Hindi ko alam ba't ako mainit sa mga drug diesel. Hindi naman ako racing sa kalye. Bagal-bagal ko magpatakbo sa kalye. Totoo lang, magpapatakbo ko sa kalye, 30-40 lang. 30-40. Ayoko na kasi na matuling talaga. Si Schumacher nga, kita mo, ang service na kotse niya, alam ko, Mini Cooper. Yung lumang Mini Cooper. Pares yun sa'yo? Hindi, yung mas luma. Yung maliit lang. Yung maliit lang. Kotse ni Mr. Bean. Kotse ni Mr. Bean. Bakit ganun lang? Ganun yung ano ko, ganun yung daily car ko. Rapor, gano'n. Yung parang sapatos. Ang cute. Ayun o. Ang cute. Ayan, ganyan. Actually, no high school ako, gusto ko talaga yan. Ayan o, pogi o. Kaso walang type R niyan. Green Stock. eh. Green eh. Green, type G. Type G. Ayun, mainit yata ako talaga lagi sa mga diesel Pares sa truck. kotse yun? Ano rin? Yung DC5 rin yun? Oo, pares DC5. Siguro kala nila kasi bagets ang may dala na racing din. Hindi naman nila, tamang sound trip lang ako. Actually, kahit sino makakita sa akin mga nagga-grab saka mga naglalala-move. Minsan niya, hindi ko pa sila naririnig dahil sobrang lakas ng radyo ko eh. Dahil nagsa-sound trip lang ako. Kasi nga sabi ng tito ko, maganda rin yung mga 80s.
saka 90s, sabi ni Tito Ramon ko. Eh, tito mo ito, tito mo. Pamangkin. Meron pa ako isang tito, nandun sa shop na iwan eh. Ano mga pangalan? Tito Ace. Tito Tito Ace. Ace. So ayun, lagi akong gano'n, sound trip lang ako lagi. Kaya minsan nga kinakatok pa ako ng mga Grab saka mga Lalamove, tapos nangingi sa akin sticker eh. Talagang mabagal lang talaga ako magpatakbo. Hindi ako tumatakbo na Kaso matulog. inaano ka nila, pinoprovoke ka nila. Lagi lang akong pinuprovoke. Pero talaga nasa isip ko talaga, stock is good. Oh, guys, ingat kayo kasi sa dilaw na DC5, baka si Mickey Maso yan. Type Y. Type Y. Mapagpatol yan. Di naman. Ano lang ako, tamang cruising lang ako. Hindi tumatakbo yan. Hindi naman ako race car driver. Sarap po mo dyan. Sarap. Ha? Wala mag-unan. Para ako... Ito unan. Ito unan. Ayan, Kaninong unan ba to? Para ako naka Cebu Pacific eh. Meron kami FA dito sa harap ko. Ito to? May FA kami rito eh. FA. Hanap po na kaming kakainan. Ako kasi talaga totoo lang. Siyempre totoo naman talaga to na mahilig ako sa JDM na kotse. Siyempre pag bumili ako ng mags, dapat book race o kaya basta Japan para JDM. Eh parang sisirahin ko na talaga yung pangalan ko na I hate 4 doors. Baka mag 4 door na ako, bibili ako ng BYD. Kasi mag-electric na ako. Kasi pinasolar ko na yung bahay ko. Oo nga eh. Yung buong bahay ko, pinasolar ko. Yung shop ko, yung warehouse ko, pinafull solar ko na lahat. Ngayon, ang planning ko, mag-solar na rin na sasakyan para makatipid na ako. Sayang kasi dahil minsan 1,000 din ako a day sa diesel. Sayang. O, pag solar, libre na. Pag full electric. O kaya... Kapag ginarge mo, galing rin naman sa solar kaso energy. mahihirapan ako maghanap ng mags nun. Kailangan naka CHDM. Bakit BYD hindi Tesla? Ayoko nun. Ano ba yung Tesla? Made in Yung China. US yung Tesla, di ba? US brand oh. US brand. Kaso walang USDM na mags. BBS meron. Tulin. Oo. Meron na, may mga mags na pang Tesla. Kailangan ko kasi, kung ano yung kotse ko, dapat ganun din ang mags. Kung China yung kotse, China din yung mags. Kaya CHDM. Alam mo naman ng mga Pilipino eh. Tingnan mo yung mga Pilipino ha, bibigyan kitang idea. Ang hilig nila sa Thai culture. Thai, THDM. Pag nakita mo naman preno, saka master, Brembo. Oh. Hindi, Brembo galing Thailand, peke. Actually, yung Brembo na yun, nakakatawa talaga yan. Meron pa sila sinasabi, Marquez, may Rossi, ganyan. Tangina. Ano sila, bibili sila ng ano, ng master ng ano, ng mga MotoGP rider, bebenta sa kanila. Exclusive lang yung mga ganong master. Halimbawa ako, in-sponsor na kunwari ako ng Brembo. Tapos papangalan doon sa caliper, saka sa master. Maso. Natural, exclusive lang para sa pangalan ko yun. Hindi ko bibenta yun, sponsor yun. Pag nasira yun, diba, sumemplang, nadurog. Kung ilan ang allocate sa akin, 5 piraso, kada masisira yung dalawa, pwede ko isole, papalitan nila ng 2 bago. Pero never sila magbebenta ng Marquez. Ano po, tanga ng mga nintik na yun. Bupols. Kaya minsan may nanood ako ng vlog sa gabi. Magkano tong master mo? Eh, sumagot doon, 1 milyon. Chinilasing kaya kita ng isa. Ano yung mahal pa sa original? Sabi ko nga sa inyo, minsan nilabas ko na nga yung ano yun. Nilabas ko na yung price list minsan nung GP na Brembo. Yung GP na Brembo, sobrang mura lang compared do sa mga overpricing nila ng mga Thailand. Kasi puro ulul talaga yung mga nagbebenta ng mga Thailand. Nagsimula kasi rin sa mga 2 Tolongges brother talaga yun. Sino yan? Tolongges. Yung isa si Dante Gulapan, gumagano. Doon lang nagsimula yun na pinapahype nila yung mga presyo. Actually, yun talaga diskarte nila eh. Nagpapahype sila ng mga brand. Para, alam mo yun, maging mahal. Parang binibenta ng kapatid niyang tambucho. Alam mo, sabi ba naman eh, limited edition lang daw yung tambucho. Parang limited, may factory ka na gawaan ng tambucho rito eh. Parang magagawin limited. So gagawa ka lang ng tambucho mo, parang 50 piraso, hindi ka na mag-ano ulit, hindi ka na magpo-production. Walang ganun. Kaya lang yung sinasabi siguro na limited edition para mag-hype yung mga tao, bumili ng bumili. So bibili ka ng tambucho na parang limited edition, hindi mo nabawi yung CNC vendor mo. So hindi mo nabawi ibang materialis mo. O pagkatapos ng 50 pirasong tambucho mo, yung mga trabador mo, paalisin mo na. Di ba? Ewan ko sa mga yan. Kasi simula talaga sa mga Thai concept.
Tapos yung mga judge syempre sabihin nila, oh dapat ganito piyesa mo, dapat ganito. May super pro pa, may ganyan. Kala mo naman pwedeng gamitin mo nga sa kalye, di mo magagamit yun eh. Bakit? Hindi ba maandar yung mga yan, mga show nila? Yung mga show nila, paandar nila mabagal mga 20, 20, 30. Ganito yan ha. Ganito scam yan. Nagbebenta sila ng tipos. Yung tipos, pogi lang. Pero walang tibay, malambot, saka hindi fit. May pipit mo lang, may kakabit mo lang. Pero pag inikitan mo yung mga shock, makalug pa rin gumagalaw. So, ang diskarte talaga nila ron, ano lang, papogi lang, display. E di sasapian ng coke in can. Oh, yun. Kailangan Thailand din ha. Kailangan yung cooking kan Thailand kasi pag hindi Thailand talo ka. Yun ang problema ron sa mga yun. Para yung isang brand. Anong brand yun? PRJ. Ano yung tag dito? Thailand daw. Wala naman siya mapakitang factory niya sa Thailand. So, kaya nung huli na booking siya na China talaga, ayun, malungkot na siya. Ewan ko sa mga Pilipino. Gago dyan tayo sa ano? Saan? House of Saan? Karkare. Sige. Annex. Saan? Sa Anix naman. Taas pa. Dati kumain ako dyan eh. Siguro mga 10 years ago, hindi pa siya ganyan kaganda. So yun, may dyno na daw doon sa may Phoenix, sa Marcos Highway. Magkakaroon din ng motor Katapat na, na motor na dyno. pati daw motor, dyno na motor. Ay di, ala. Ayun si Anix. Kaso puno eh. Hindi tayo kasya dyan. Wala, hindi tayo pwede dyan. Wala, naka-artista van tayo, mataas. Oh, may dyno na doon sa, ano pangalan ng shop? Prime. Dino Sa Phoenix, kung saan meron Wendy's, tatabi ng... Niloloko mo ko, taas-taas ito, pagpasok natin, bangga yung kalahati eh. Sa tabi ng ATP building. Ganun ba? Ha? Katabi ba yun? Hindi ba? Hindi ko alam eh. Basta Phoenix Gas Station. Phoenix Tabi Gas ng Station. Wendy's, Sabi ng Wendy's tsaka Subway. Ayun. Kung magpapadino kayo, hindi nyo na kailangan lumayo. Kung taga-east kayo, dun lang sa Marcos Highway meron na, or taga-Antipolo kayo, check nyo na lang yun, Prime. Tapos pag naabutan nyo daw si Mickey, maso dun. Libre kay Wendy's. Yes. Hindi pwede Subway? Pwede rin. Pwede rin daw, charge dun sa may-ari ng Prime. Reimburse. Shout out Randall. Lagi kang hinahanap ng mga viewers namin eh. Nasa Oo naman. loob Mickey Maso eh. Ano naman? Ano problema? Okay. Food's here. Ito, lunch with Mickey Maso and DJ. Ayan. Of Powder House. Kumain na lang po pagkakain. Sisig. Adobo rice. Yeah, adobo rice. Torta. Uy kuya, bala ka. And baby, bala ka kayo. Okay. okay, lunch. Tapos yung lunch. Thank you, Mickey, sa lunch. Ayan. Umabot na ulit kami Tagaytay. Okay, para sa mga hindi pa nakakapanood, meron kaming podcast ni Mickey Maso. Kung panoorin nyo yun, pakinggan nyo siya, marami kayong matututunan doon. Ililink ko sa description yung podcast na yun. So babalik na tayo sa magpapapicture na naman kay Tusog. Babalik na tayo sa Artista Van. Ayan, si Artista Van. Kaway si Kuya oh. Ikaw na mag-drive? Okay, Mickey. Ayun, may nagpapapicture. Si Mickey lang nakilala ko na mas sikat kay Tusog na nagpapapicture ng ganyan. Kumbaga si Mickey yung pinansin, si Tusog yung hindi. Baka gumulong ka dyan. Ayan, sinasabi ko sa'yo. Meron, si Mickey lang nakilala ko mas sikat sa'yo eh. Pare, nag-i-ensayo na ako para sa panik takbuhan. Nag-i-ensayo na ako. Imbitay mo sila. So, December, first week, Panic Sagad sa Drag Racing Championship. Trakbuhan, 20,000, 400 meters. Kakasaka ba? Panic Sagad sa drag race. Let's go. Ako, lalaban ako doon. Pero sabi nga ni Lester, mapapalaban tayo kay Kuchi doon. So tara, let's go. Okay guys, nandito na naman tayo sa garahe ni Mickey Maso. Ayan, puro nakabukas yung mga sakyan niya. DC5 GTR. Oh. 86 350 EG6
Yung mga motor niya ulit. Meron pa dun sa kabila. Ganda na ito. Air out. So, nagpapakabit si Mickey ng solar. Full solar na daw siya sa shop and sa house. Kaya he's planning to buy an EV, sabi niya nga, di ba? Kanina. Ito, yung garahe ng tao nagsabing stock is good, no? Stock is good. Puta, Alcon pala yung preno na 86 no? Yan ang garahe ng taong nagsabing stock is good. Tara ha. Let's go. Si Mickey kasi, Ako case kasi, the way. Hindi, kasi ganito yan. Ako kasi may B16 ako, Type R. Tapos, akala ko nung una sumabog. Bumili ako ng B20 na makina. Bala ko sana, lilipat na lang para naka B20 na block, saka B20 na crank, tapos Type R na head na B16. So, ang sira lang pala ng kotse ko is ayaw lang umistart pag nalalamigan. Computer box. So, nakabili na akong dalawang makina. So, nag-visit ako na nagko-compute ako kung gusto ko magpalakas ng B-Series. Parang naisip ko parang walang kwenta magpalakas ng B-Series. Kasi ako siyempre galing ako sa scooter, belt type. Hindi ako nagandahan sa design ng makina. Siyempre nakita ko yung loob ng makina ng B-Series. Nakita ko yung makina ng K-Series. Siyempre na-amaze ako sa K-Series. Ang ganda ng loob ng makina. Saka ang laki ng K-potential. Kaya ang ginawa ko, binigay ko lang kay DJ yung B-Series ko. Saka yung mga pyesa ng B-Series. Sana all. Pati B20 transmission na type kompleto, R. type Sana R, all. LSD Ay, pa. bibigyan daw tayo niya ng header. Pati LSD pa, binigay ko na sa kanya. Meron. Bibigyan niya kami ng headers, no? Sabi ko naman kay Mickey, ako rin, gusto ko ng kay... Kasi kaso wala alam mo akong bakit? pambili. Alam mo bakit? Kasi, isipin mo naka-loaded ka na B-Series. Kunwari lang, naka-loaded ka ng B-Series, sumabog ka. Ganong iyak ang gagawin mo para makabuo ka ulit ng B-Series? Diba, masakit? Bibili kang B18. Bili ka ulit ng pyesa. Bibili kang B18 si Type R, diba? Ngayon, kapag ang kotse mo, K-Series sumabog, baka ngumiti ka pa. Kasi Magkano? stock lang rin naman yun, eh, di ba? Oo, kasi mas mura nga isang buong makina ng K-Series. Maski naman kami ni Tusog, yun yung sinasabi niya, lalo na to, na yung power na binibigay ng K24 is same power na binibigay ng loaded na B-Series, stock lang yung K24 na ganung power. Yun talaga yun. Oo. Yun talaga napansin ko ron. Kasi meron kasi akong K24 na Type R eh. Yun yung EK9 ko na M&M. So nagamit ko naman yun, kaya alam ko na malakas talaga yun. Tapos pag sinasakyan ko yung B-Series ko na B16, yung EK4, yung power medyo okay. Pag sinakyan ko yung EG ko naman na B18C na Type R, mas okay. Pero pag sinakyan ko yung K, wow. Kaya inalis ko na yung mga B-Series ko. Ang hindi ko lang talagang aalisin na B-Series ko, yung EG ko talaga. Kasi yung EG ko, B18C Type R all the way kasi yun. So, yun lang ang matitira sa akin na B-Series. Na stock. Na stock. Na stock. Oo. Pero lahat ng makina ko talaga is K24 Type R talaga lahat. Kasi nga, nandun na tayo sa trend ng papunta sa K-Series. Actually nga, dapat nandun na tayo sa ano yung bagong makina, yung L15. L15, saka isa L15 turbo? Oo. Yung pang RS? Oo, yun. FC20 ba yun? FC20? Ano yun? Oh, yun. L15 lang alam din. Alam ko yun, di ba, yung S2. yung S2 kasi F20C. Yung isa kasi, sabihin na lang natin yung pang ano. K20C. Yung K20. Type R. Oo, K20C. Saan yun? FK8, level 5. Yun yung sinasabi kong makina. Yun talaga ang pinakamataas na talaga ngayon. Pero syempre, hindi pa siya well-developed na makina. So, Mahal pa yun. mas gugustuhin ko na lang muna na K24. 2.4 pa. Or, yung K27. Kaya nga bumili ako ng mga bagong machine eh. May bago akong machine na 5-axis. So, yung 5-axis na tatrabaho yun na niyan, gagawa natin kami ng locally built na cylinder head. Yung kagaya ng mga ginagawa nila K-Pro. So, swerte yung mga nagre-race ngayon. Kasi, gagawa rin ako ng mga B-Series na mga head na Type R. Kasi, usong-uso na ngayon kahit sa Thailand, saka sa Mexico yung billet cylinder head. Kasi sa kotse naman, di naman sila nagbi-big valves gaano eh. So syempre, mga valve seat, kaya ko rin naman gumawa ng valve seat eh. Kahit beryllium na valve guide, saka valve seat, kaya ko naman gumawa niyan.
So, kaya namin gumawa niyan from billet na. Kaya yung mga nagbi-B-series ngayon, siguro by next year, pwede na kami magbenta ng mga B-series na billet cylinder head na gawa ng speed tuner. Oh, kaabang-abang. Tuner. And marami, ano pa lang yan, that's just the start. Gawa sa ng development. aluminum. Abangan nyo yung mga susunod pa dyan. Sigurado marami pang plano to si Mickey. So yun nga, to summarize everything, case the way. Case na way. Case na key. Kunyari, nakasok ka, gusto mo mag-B, huwag ka na mag-B, diretso K ka na. Pero kung naka-B ka na, katulad ko, tapos wala tayong pambiling K, wala. Antayin lang natin sumabog. Kasi ako nakita ko kasi yung makina nung B-series, parehas ng makina ng R3. Yung sleeve niya ng block ng 1, 2, 3, 4. Yamaha R3. Oo, dikit-dikit. So sobrang init kasi nagdidikit yung 2N 2 and 3 saka 3 and 4 na block. So nag-aagawan sila ng init. Kumbaga naka-offset siyang gano'n, no? Dikit na gano'n. Wala man lang pagitan. Saka pangit sabi pag ginahit ko muna sagad. Kaya bibili ka pa ng mga yung mga hindi tawag doon, yung guard, sleeve guard. Sleeve guard. Kaya kung gumawa nun? Black guard. Kaya ako ayusan ko yung B-series, turbo na lang. Diretso turbo na natin yan. Tapos pag sumabog, tsaka tayo mag Hindi K-series. talaga ang problema noon pag di sumabog, aruy. Hindi, stock lang rin. Tapos diretso K-series, tapos yun naman yung ituturbo natin. Sa EG No. kasi, madali yan. Madali mo sabihin sa EG yan na madali mag-case sa EG. Kasi syempre yung talangka nun, papasok na yung K. Naging mekaniko na ako. Hindi lang pang motor na, pang kotse na rin. Yung EG kasi na kotse, papasok yung talangka nun, yung papasok na yung K-series na makina doon. Pero sa mga ibang kotse kasi ng mga BTI, ganyan, palit mga talangka pa rin. Pang-EG pa. Pang-EG ka pa rin, no? Bibili ka Kasi pa rin kung talangka. pang-EK gagamitin mo, although pwede, meron mga mounts na pasok doon, mababa masyado yung makina, di ba? Di ba? EK yan. Maganda para sa akin, maganda yung mga makinang mababa. Pang circuit. Diba sabi mo yung lower ground? Pang-truck lang. Oo, pang-truck. Kasi hindi taubin yun eh. Kasi yung weight nasa below sa gitna nung gulong sa harapan. Para mga Subaru. Meron ko pang daily mo, hindi naman. Pang-truck. Di ba? Kung daily pang kasi truck na? pwede daw. Kaso pag pang kalsada, butas oil pan mo dyan. Ah, takina. Sabi ko nga sa'yo eh, malapit nang matuto yung welder ko. Yung welder ko, actually marunong naman siya. Hindi pa siya sanay sa aluminum. So, pinagpa-practice ko na siya mag-weld ng aluminum. Nakakaganda naman na siya. Pero, hindi pa halos perfect. Gusto ko kasi siya matuto para yung mga oil pan, magawa na kami ng mga aluminum na oil pan. Tayo na, bibigyan ko siya ng pagpag-practicean. Ladera. Yung oil pan ko butas eh. Aluminum ba yun? Oo, moroso. Akala ko ayos na. Hindi pa eh. Akin na marami pa biyak. Akin na, pahinan ko na lang sa kaibigan ko. May kaibigan ako naghihinang yan eh. Sir, si Kulot? Hindi. Akin na, padala mo sa akin, walang bayad. Okay. Tapos, gawan na rin ng baffle. Meron na ako noon. Pinadala Tapos na yung baffles. Tapos na yung baffles ko, gumawa na akong baffle niyan. Baffle. Baffle by speed tuner. Bolt na sa block, hindi siya sa mismong oil pan. Ah, talaga? Umuusad na yung K-series. Inintay ko yung bagong machine na panggawa nun, ang tawag doon yung spot weld. Kasi ang panggawa nun, spot weld. So nag-order na ako ng spot weld, di pa dumating galing sa Robot. Alibaba. Ha? Robot. Hindi naman, manual lang. Parang Pagka nga bumibitaw dyan, masisita na naman tayo sa... Alam mo, sa totoo lang ha, yung nakita ko na isang vlogger na yung babae na nakaangat yung paa, alam mo, ganun din ginagawa ko kasi ini-exercise ko yung paa ko na, syempre, itong left side ko, hindi pa gaano nabebend ng sagad. Kaya minsan pag nagdadrive talaga ako, ayan. Kasi may tornilyo sumasabit eh. Nakalimutan kasi ni Doc, naubusan kasi ng stock ng tornilyo. So yung tornilyo, kung hindi nakakuha ng flathead, Pinapasensin pa. yung tornilyo yan, may ulo yung alin. Sumasabit niya yun dun sa laman ko, masakit. So gusto ko na patanggal siya. Hindi pakikil natin. Gusto ko pag grinder pare. Ginagawa lang ni Mickey yun pag nakastop pa. Ganun. Ginagawa lang ni Mickey yun pag nakastop pa. Okay, nandito na tayo. Yung shoelace mo.
Sarap dito, tingnan nyo. Pwede kang tumayo. Ayun oh, tayo, sagad. Lakad-lakad kang ganyan. Solid. So may sisilipin lang kami sa sakyan. So tapos namin tingnan yung kotse and medyo tagilid eh. Sa picture latag eh. Sa personal bulag eh. Ano lang. So nag-compute kami. So para siya maging aesthetically. Sinabi ko anong kotse siya eh. Hindi ba namin nasabi ko nung kotse? Well, DC5 yung tinignan namin kotse. Medyo barag eh. Hindi medyo barag. Barag talaga. So, nag-compute kami kung magkano aabutin to make it aesthetically pleasing and ano mo yun? Bakit kasi kayo bibili ng Integra? Kasi gagawa kami race car. Matindi ano? Sino sila ulo mo kaibigan na gagawa? Di ayun no. Ayun Driver, nasa harap. driver. Oh, yung driver. Ano driver? Artista driver. So nag-compute kami, aabutin kami ng mga 1.3 million para mapa-under lang yung kotse, mapalitan ng makina kasi matic eh. Hindi siya type R eh, type, ewan ko anong type yun. Hindi ko type. Ulit. Honda Integra. Hindi ko type. So, yun, back to the drawing board. Hanap-hanap na lang ulit kami. Siguro, nung kinumpute namin, tingin ko makakabili na kami ng medyo matinong type R na right hand drive siguro, no? Kasi race car lang naman, hindi naman natin kailangan patakbuhan sa kalsada. Tow truck na lang to. Ayoko pa rin ako walang papel. Paano mapapapila ng right hand drive? Hindi convert tapos bibili talaga tayong original na kaliwa talaga na converted talaga. US version talaga. So yun, gastos ang hanap niya. So anyways, so yun nga. So guys, kung meron kayong DC5 na alam na binibenta na may papel na hindi naman aabot ng mga 1.5 o 2M, let us know. Tatawaran namin ng 800 yun. Yan ako dilaw eh. 850 na lang. 850 na lang dilaw. Kasi yung kay Mickey nga, for sale, 750 lang eh. 700 lang oh. So, kung meron kayo alam na type R na less than 1 million o kaya 1.5 million, basta may papel, let us know. Papel ha, hindi papel diliha ha. Kung wala sa focus yung vlog ni Tusog, kasi Kaya ganito, hawakan niya yung camera, parang hawak niya buong screen rin. Hindi ko kasi nagamitin yan eh. Ito Sanay yung, kasi ako may camera man ako. ito yung vlogger na hindi yung mahawak ng camera. Okay. Tara, saan tayo punta? Uwi na. Uwian na. Beer house. Wala kami sa beer house. Wala kami sa beer house, sa Chinatown kami. Kakain daw kami ulit kasi sobrang traffic. Inabot na kami ng dilim. Ano oras na ba? Welcome to Manila. 7:46. Kanina umalis kami sa Southwoods. May araw pa. Ngayon, ginabi na. Artista band natin. Kain tayo ng Old China. Ano talaga to eh? Food vlog talaga to eh. Diba? Shoutout kay Miko si. Boss Miko si. Ang sakalam. Egg nido. Soup. Nido soup. Beef. Ikaw nung order para sa lahat. Beef broccoli brisket. Isang nido soup po. Beef broccoli brisket. Ano isang order? Isang order na. Oh, yan. Yeah. Oo, tapos ano mo yun? Order namin rice. Yang chow. Okay, kasi nagpa-solar na si Mickey kanina sa bahay niya. Nakita namin, hindi ko na na-record, sorry. Yung nakita namin yung first startup no solar niya. Oo. Oh, yan. So, Sabi. pag-iipunan ko yung solar kasi ngayon, currently, nag-aaway kami ng mga anak ko. Pagdating ko sa bahay, alas 6 pa lang ng gabi, naka-on na yung aircon, nag-aaway kami. So, siguro pa nag-solar kami,
pagpasok ko ng bahay, tapos di naka-on ang aircon, baka magalit na ako, no? Sam, ba't di mo binuha yung aircon? Ba't di na sa aircon? Gano'n, oo. Pakainin naman Ako nga rin gusto ko. Ay, katok na nun, katok na nun. Diba? Pakainin ng mga halaman. Ganon, dapat ganon. Paliguan mga isda. Ako rin gusto ko ng ganun eh. Tinatanong ko yung Mickey. Gusto ko pag solar yung bahay rin. So, tingnan natin. Ito na, yung pagkain. It's here. Kulang pa ng konti. Pero yan na. Spare ribs. Siomai. Beef with broccoli. Yang chow. Tsaka ano to chow? Ang favorite ko? Nil Nido. Favorite mo? Yang, ciao. Ah. So if you're looking for Chinese comfort food na kung sawa ka na sa flavor ng hapchan, ng ganyan, old China, try nyo din. Testing nyo din. Testing nyo rin. Okay, thank you Mickey Maso sa dinner, sa lunch, sa dinner, at sa... So we were almost going to pay. Buti na lang inagaw niya. Ito na. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Pa kayo ha, ati kayo ha. O, ano kalahati ng 70? 35. O, ati kayo. Ang galing ah, ang galing ah. Thank you. Bayad nyo? Ticket po, Thank you, ticket, thank you. ticket. Salamat sa lunch and dinner. Te, dapat namaya tayo umuwi para meron pa tayong hapunan yung ano, pang madaling araw. Lakalak. Okay, yeah. Oh, para bang kumabigat. Okay. So, that's it. Sana na-enjoy nyo yung araw natin kasama si Mickey Maso. Ayan yung artista band natin. Malamang nagbo-moist na naman to. So, tatapusin ko na dito. Don't forget to like and subscribe and catch you in the next one.